Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 971, Yang Clan at Zuan Yuanshi. Lumitaw ang mga nakakasilaw na ilaw sa itaas ng Huangxi nang may bumagsak sa isla. Boom boom. Lumitaw ang isang bunganga at yumanig ang isla. Lumipad ang alikabok sa paligid. Ano iyon? Isang magandang babae ang lumitaw na mukhang wala talaga sa mood. Sa likod niya ay may dalawang binata na kamukha ng mga bodyguard niya. Labas. Sabi ng dalaga habang may lumitaw na lifeboat. Mukha itong sira. Napatingin ang dalawang binata sa bangka at mukhang hindi rin sila masaya. Miss, hindi mo makontrol. Kung walang mga layer ng proteksyon, hindi tayo makakabalik sa lalawigan ng bangkang. Hindi na rin magagamit ang bangkang iyon. Sabi ng dalawang binata. Kumikislap ang kanilang mga mata na parang may iniisip. Paano sila makakabalik sa lalawigan ng bahwang? Mukhang nanlumo ang dalaga. Hindi sila makabalik. Naipit ba sila sa islang iyon ngayon? Pareho kayong walang kwenta. Malamig na sabi ng dalaga. Kailangan nating bumalik sa loob ng isang buwan, anuman ang mangyari. Miss, hindi natin mapoprotektahan ang ating sarili laban sa Chinang Huangxi, paano tayo makakabalik? Maghihintay na lang tayo na mahanap tayo ng malalakas na cultivator ng angkan. Sabi ng isa sa mga binata. Kung walang abstruse energy, hindi sila makakabalik. Hintayin mong dumating ang clan at hanapin tayo. Namutla ang dalaga. Mukha siyang inis na inis. Alam mo ba kung gaano kalawak ang dagat? Walang laman ang islang iyon. Malamang hindi na rin tayo mahahanap ng angkan. Well, anong magagawa natin, miss? Sabi ng isa sa mga binata na mukhang naiinis din. Kailangan nating gumawa ng plano, kailangan kong bumalik sa lalawigan ng bahwang sa loob ng isang buwan. Malamig na sabi ng dalaga. Nagkatinginan ng dalawang binata na para bang iisa ang iniisip. Tumayo sila at dahan-dahang lumingon, nakatingin sa magandang dalaga. Naging matigas ang katawan ng dalaga. Ano ang gusto nila? Kung tumakas ka, ipinaalam namin sa clan. Baka hindi na nila mahanap ang isla pero at least sisimulan ka na nilang hanapin, sooner or later. Malamig na sabi ng isa sa kanila. At saka, kung hindi tayo makakabalik sa lalawigan ng bahwang sa loob ng isang buwan at kung mahanap tayo ng angkan balang araw, ano? Papatayin mo ba kami? Sabi nung isa, dahan-daang umatras ng ilang hakbang ang dalaga. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sana lang makahanap tayo ng solusyon para makabalik sa Bahwang Province, yun lang. Sabi nung babae na mukhang kinakabahan. Alam namin kung bakit gusto mong bumalik. Si Emperor Shi at Emperor Yu ay magsisimula sa kanilang proseso ng recruitment sa isang buwan. Gusto nilang paalisan ang prinsipe na si Zuan Yuan sa angkan at makuha ang unang pwesto bilang isang bagong Imperial Cultivation Disciple, nang sa gayon ay maaari nilang hilingin sa iyong ama ang iyong kamay. Pagkatapos, maaaring maghalo ang dugo ni Zuan Yuan at Yang at magkakaroon ng pagkakataon ang prinsipe na magkaroon ng dugong imperial. Sabi ng guard habang naglalakad papunta sa dalaga at pinakawalan ang kanyang chi. Maaari nilang makuha ang iyong dugo at maging mas malakas. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa inyong lahat, lalo na kung siya ay makakakuha ng unang lugar sa proseso ng recruitment. Pagkatapos, hihilingin nila ang iyong kamay. Salamat kay Emperor Shi at Emperor Yu, madali nilang makuha ang iyong kamay. At saka, nabalitaan ko na gustong imbitahan ng prinsipe ang dalawang emperador sa iyong kasal. Ngunit kung mawawala ka ng tuluyan sa malawak na dagat ng Huang, ang pinakamahusay na magagawa nila ay ang magsimula ng digmaan laban sa mga pirata ng isla ng Nine Dragons. Walang makakaalam kung nasaan ka kahit noon pa. Gayunpaman, kami ay mga ordinaryong cultivator, kung kami ay nakipagtalik sa iyo, anong mga benepisyo ang makukuha namin? Sabi ng dalawa na nakangiti sa madilim na paraan. Umatras muli ang dalaga, mukhang takot na takot. Pag nalaman ng clan yan, papatayin ka nila. Hinding-hindi nila tayo makikita dito. At saka, baka mamatay pa tayo dito. Kung wala ka rito, hinding-hindi nila mahahanap ang lugar na ito. Kaya mo nang ibigay sa amin ang lahat ng mayroon ka, masungit na sabi ng dalawa. Siyempre natatakot sila sa clan, pero sa puntong iyon, wala na silang pakialam. At ang pakikipagtalik sa magandang aristokratikong kabataang babae ay magiging hindi ka panipaniwala. Higit pa riyan, mapapalakas nila ang kanyang mga enerhiya. Mula noon, maaari na silang magsanay sa paglilinang at kung sila ay papalarin, sila ay magiging sapat na malakas upang umalis sa isla ng mag-isa at bumalik sa lalawigan ng bahwang. Sa sandaling iyon, lumingon ang isa sa kanila at malamig na sinabi, narinig mo ba iyon? May ibang tao dito. Nakakaawa itong cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi, iniisip ko kung paano siya napunta rito. Sabi nung isa, lumitaw si Lin Feng. Narinig na niya ang mga taong iyon at nakilala na niya sila noon pa. Ito ay si Miss Yang mula sa bangka at ang kanyang dalawang bodyguard. Nakatakas sila mula sa Island of the Nine Dragons kasama ang lifeboat ni Miss Yang ngunit ang malalakas na cultivator na nagawang protektahan ang kanyang bangka ay wala na doon. Malamang na namatay sila sa Island of the Nine Dragons. Malamig na ngumiti ang isa sa kanila at sinabing, interesting. Ang taong iyon ay hindi namatay sa Huangxi. Tumingin din ang dalaga kay Lin Feng ngunit mukhang hindi pa rin masaya. Si Lin Feng ay masyadong mahina. Nakalusot lang siya sa pangalawang layer ng Tianqi samantalang ang dalawang bodyguard ay nakalusot sa pang-anim na layer ng Tianqi bawat isa.
Ang isa sa kanila ay dahan-daang naglakad patungo kay Linfang. Kanina ka pa nakikinig sa amin at hindi ka umalis. Sa tingin mo, gusto ka bang makipagtalik ni Miss Yang dahil niligtas ka niya noong nakaraan? Sabi nung taong yun habang tumatawa ng masama. Sa kasamaang palad, napakahina mo. Hinding-hindi siya makikipagtalik sa isang tulad mo. Gayunpaman, magugustuhan niya ito kapag ako ang nasa ibabaw niya. Mga alipin na nanliligalig sa mga aristokrata. Mapangahas kayo, pero all in all, alipin lang kayo at pinapasukan niyo ako. Mapanuksong sabi ni Linfang. Mukhang nagulat ang taong iyon at sinabi. Muntik kong nakalimutan na mayroon kang ilang mga espesyal na item, ngunit huwag kalimutan na ikaw ay isang tagapagsaka lamang ng pangalawang layer ng Tianqi. Wala kang magagawa laban sa amin. Boom! Inilabas ng taong iyon ang kanilang chi. Iniwasan ni Linfang ang pag-atake gamit ang kanyang Xiaoyao agility technique. Sa tingin mo makakatakas ka, sabi ng taong iyon na gumagalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis. Halos hindi makatakas si Linfang sa cultivator na iyon ng ika-6 na layer ng Tianqi. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Tila isang espada ang lumabas sa bibig ni Linfang. Boom! Itinaas ng taong iyon ang kanyang mga kamao at hinarang ang espada, at agad itong nawala. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang paghabol kay Linfang. Gusto mong mamatay? Malamig na sabi ni Linfang. Binuksan niya ang kanyang ikatlong mata at inilabas ang isang berdeng palasyo na gawa sa makajos na kamalayan. Ha! Kumunat ang noo ng kalaban. Si Linfang ay nakalusot pa lamang sa ikalawang layer ng Tianqi ngunit maaari na niyang i-condense ang isang palasyo, hindi masama. Mamamatay ka pa rin. Sabi ng taong iyon na nagbukas din ang kanyang ikatlong mata. Ang kanyang makajos na kamalayan ay naging talim na hugis gasukli na buwan. Mamatay. Sabi ni Linfang sa malamig na paraan. Binuksan niya ang isa pa niyang ikatlong mata at naglabas ng ilang namumulila na chi. Boom! Natulala ang kalaban. Ano iyon? Mata ng hayop. Iyon ay desolated chi. Nanginginig ang kanyang mga laman loob. Naglakad siya pabalik ngunit huli na ang lahat, binalot ng nag-iisang chi ang kanyang katawan, nagbigay siya ng nakakakilabot na tili habang unti-unting naging abo ang kanyang katawan at lumipad palayo sa hangin. Patay na siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 972, Deadly Lights. Isang cultivator ng 6 na layer ng Tianqi ang namatay sa isang iglap. Pagkatapos, naalala ni Linfang ang kanyang nakakalungkot na chi pabalik sa kanyang kamalayan ng hayop. Si Linfang ay may dalawang ikatlong mata na ngayon. Nang buksan ni Linfang ang kanyang ikatlong mata ng tao upang palabasin ang kanyang makajos na kamalayan, hindi inakala ng kanyang kalaban na si Linfang ay maaaring magkaroon din ng bestial na ikatlong mata. Kaya naman, wala siyang oras para mag-react. Matapos patayin ang taong iyon, ang silwete ni Linfang ay kumikislap. Nilalabanan na ng ibang bodyguard ang dalaga na nakalusot sa ikatlong layer ng Tianqi. Punit-punit na ang kanyang damit at kitang-kita ang kanyang mga balikat. Ha! Tumingon ang taong iyon. Nang makita niyang hindi pa namatay si Linfang, sumimangot siya. Ano ang nangyayari? Nasaan ang kaibigan ko? Inilabas ng taong iyon ang kanyang makajos na kamalayan at tumingin sa paligid, ngunit si Linfang lamang ang natitira. Hindi mo na siya kailangang hanapin. Patay na siya. Sabi ni Linfang na nakangiting walang pakialam. Patay na siya. Nagulat ang bodyguard. Pinatay mo siya. Sa pagkakaalam ko, walang ibang tao sa isla. Sabi ni Linfang na may maningning na ngiti. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng hayop na chi. Ang kalaban ay mukhang naguguluhan. Patay ang kaibigan niya. Ang kanyang kaibigan ay namatay mula sa isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi. Mukhang nagkamali ako. Itinatago mo ang iyong totoong cultivation level, tama ba? Sabi ng taong iyon matapos tumahimik ng ilang segundo. Nakangiti si Linfang, pagkatapos ng lahat, gumamit siya ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan upang payagan ang mga tao na makasakay sa bangka ng mga pirata. Ngayon, napatay niya ang kanyang kaibigan sa ika-6 na layer ng Tianqi. Sa makatuwid, may tatago lamang ni Linfang ang kanyang tunay na antas ng paglilinang. Hindi siya maaaring maging pangalawang layer ng Tianqi. Talaga ang iniisip ng dalaga. Tulungan mo akong patayin siya. Sabi ng babae kay Linfang. Tumahimik ka, galit na sigaw ng bodyguard. Pagkatapos ay tumingin siya kay Linfang at ngumiti. Kamahalan, hindi mo alam kung sino ang babaeng iyon. Siya ay mula sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Bahwang. Siya ay kabilang sa isa sa pinakamalaking imperial na angkan, ang Yangshi clan. Napakalakas nila at may napakalakas na dugo. Kung nakikipagtalik ka sa kanya, maaari mong palakasin ang sarili mong dugo. Kung pumayag ka, pwede ka muna. Ano sa tingin mo? Tumingin si Linfang sa babae. Napakaganda niya. Maputi ang kanyang balat. Napaka-sexy niya at siguradong malakas ang dugo niya. Kahit sinong lalaki ay maa-eroyos sa pagtingin sa kanya. Nakita ni Linfang kung paano siya iginagalang ng kapitan ng Purple Jade Ship. Sa makatuwid, alam niya na siya ay may napakataas na katayuan sa lipunan. Ang kanyang angkan ay malamang na may napakalakas na zone cultivator. Tumingin ang babae kay Linfang, tila natakot siya. Masama talaga ang sitwasyon para sa kanya, kung walang pakialam si Linfang, wala siyang paraan para pigilan ang dalawang lalaking iyon. Tulungan mo ako, sabi ng dalaga na parang marupok. Nagmamakaawa siya kay Linfang.
Ang iyong kamahalan, ikaw ay napakatalino, kung ang iyong dugo ay lalakas sa ibabaw nito, ikaw ay magiging hindi mapigilan. Dagdag ng bodyguard. Aminin ko na nakumbinsi mo ako. Sabi ni Linfang na may maningning ng ngiti na dahan-dahang naglakad patungo sa babae. Bigla siyang natakot habang nakatingin kay Linfang ng may galit. Your Excellency, napakatalino mo. Napakaganda at mayaman na babae, mag-gera. Sabi ng bodyguard na may masamang ngiti na nakatingin kay Linfang na dahan-daang naglalakad palapit sa kanya. Napakabilis, dumating si Linfang sa harap ng dalaga. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Linfang, naiinis siya. Lumitaw ang mga snowflake sa hangin. Napakagandang babae, ikaw muna. Nangangarap ka. Galit na sigaw ng isang boses. Lumitaw ang mga enerhiya sa likod ni Linfang. Boom boom. Gayunpaman, ang lakas na iyon ay hindi umabot kay Linfang. Parang wala si Linfang. Gayunpaman, sa parehong oras, inilabas na ni Linfang ang kanyang sariling hindi kapani-paniwalang lakas. Mamatay. Sabi ni Linfang na sinuntok ang hangin sa direksyon ng kanyang kaaway. Hindi niya namalaya na si Linfang ay kikilos ng napakabilis, tulad ng kidlat. Itinulak pa atras ang kalaban. Naisip niya ang katotohanang maaaring atakihin siya ni Linfang noon kaya umatras siya kung sakali. Ha? Tumingin siya kay Linfang, nagulat. Walang kwenta ang pagbabalik, parang hindi man lang siya gumagalaw. Asar. Ang manyag na lagusan ay nanginginig ng matindi ngayon habang itinaas ng kalaban ang kanyang mga kamay. Hindi pa nawawala ang chinang lumitaw ang isang napakalaking bundok at nagsimulang bumagsak sa ibabaw niya. Ang bundok na iyon ay naglalaman ng lakas ng earth at langit. Halos hindi makahinga ang cultivator na iyon ng ika-6 na layer ng Tianqi. Nagpatuloy siya sa pagtakbo paatras ngunit hindi ito gumagana. Siya ay nasa isang ilusyon. Bumagsak ang bundok sa kanyang katawan habang nanginginig ang buong ilusyon. Bastos. Sigaw ng bodyguard. Boom. Boom. Boom boom. Kumalat sa hangin ang mga kaluskos, pumuputok ang mga buto ng bodyguard. Tumigil ka, kamahalan, mangyaring tumigil. Sigaw nung taong yun. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Linfang at nagpatuloy sa pag-atake. Boom boom boom. Marahas pa ring nanginginig ang lupa at langit at gayon din ang snowy tunnel. Gumagapang na ang bodyguard sa lupa. Ang babae ay tumingin kay Linfang na para bang siya ay isang zone cultivator, isang Diyos. Masyadong malakas ang kanyang mga atake. Tumigil ka, pakiusap. Pakiusap ng bodyguard. Si Linfang ay mukhang malamig at hiwalay. Bakit siya titigil? Bigla siyang sinugod ng iyon. Hindi siya binitawan ni Linfang. Ang kanyang batong Tianzuan ay naging bundok at nahulog sa kanya. Lumitaw ang mga siwang sa lupa habang tumalsik ang dugo kung saan-saan. Sa wakas ay tumigil si Linfang sa pag-atake at nawala ang kanyang batong Tianzuan. Ang kaaway ay patay, durog, ang kanyang mga organo ay sumabog sa lahat ng dako. Inatake niya ako ng biglaan. Bakit ko siya pakakawalan? Malamig na sabi ni Linfang. Tumalikod siya at naglakad patungo sa dalaga. Mukhang natatakot pa rin siya. Terena, sabi ni Linfang na marahang iniunat ang kanyang kamay patungo sa babae. Tiningnan niya ito ng mabuti at hinawakan ang kamay nito. Kinamayan ni Linfang, lumitaw ang isang robe at isinuot niya ito sa babae. Kailangan mo munang gamutin ang iyong mga sugat. Hindi na mukhang natakot ang dalaga. Dinala siya ni Linfang sa isang kuweba kung saan mahina ang tiwangwang na si Chi at kung saan mas mabuting gumaling. Magpagaling ka muna, sabi ni Linfang at saka siya umalis. Nakita niya si Qiyong Chi sa labas na nakatingin sa sirang bangka. Anong iniisip mo? Tanong ni Linfang, ngunit hindi siya pinansin ni Qiyong Chi. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin siya kay Linfang, ngumiti at sinabi. Bata, maswerte ka, hindi pa lubusang sira ang bangkang iyon, kaya kung ayusin ito. Nagulat si Linfang. Ibig mong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay makakaalis na tayo sa isla. Napangiti si Qiyong Chi. Napakaswerte ng batang iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 973, lalawigan ng bahwang. Pwede na tayong umalis. Hindi makapaniwala si Linfang noong una ngunit unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Napakagaan ng pakiramdam niya at huminga ng malalim. Emperor, gawin natin ito ngayon. Nakangiting sabi ni Linfang. Tumanggo si Qiyong Chi at sinabing, bigyan mo ako ng oras. At saka, kung aayusin ko ang bangkang iyon, kailangan nating alisin ng babae ang koneksyon niya sa bangka. Kaya kailangan niyang isuko ito. Dapat mong ipaalam sa kanya ang tungkol dyan. Ako. Pagkatapos, idinagdag ni Qiyong Chi. Kung aayusin ko ang bangkang iyon, hindi na natin ito maibabalik sa kanya. Ito ay magiging iyo. Ito ay mabuti para sa iyong kaligtasan din. Sa lalawigan ng bahwang, madalas kang makakaharap sa mga mapanganib na sitwasyon at ang pagkakaroon ng iba't ibang mga bagay ay maaaring makaligtas sa iyo. Nanatiling tahimik si Linfang, kailangan niyang sumangayon na ang pagkakaroon ng bangka ay maaaring isang magandang ideya. Kakausapin ko siya. Sabi ni Linfang. Ilang beses na siyang tinulungan ng dalaga. Kung hindi siya pumunta roon para kausapin ang kapitan ng Purple Jade Ship, ang patriarch ng Xiaoyao sect ay sumakay na sana at papatayin siya. Ngayon, sinubukan ng kanyang dalawang bodyguard na halayin at patayin siya. At ngayon ay dadalhin siya ni Linfang. Hindi iyon naging masaya para sa kanya. Pinuntahan ni Linfang ang babae.
Tumingin si Qiyongqi kay Lin Feng mula sa likuran, kumikislap ang kanyang mga mata. Matagal na niyang hindi kilala si Lin Feng, ngunit alam niya na si Lin Feng ay isang sensitibong tao. Maaaring masaktan siya ng ugali na iyon sa mundong ito ng paglilinang. Nasira ng batang babae ang bangka at iniligtas siya ni Lin Feng. Kung inayos nila ang kanyang bangka, ang pagpapanatili nito ay ganap na normal. Kung wala pa si Lin Feng, agad na inalis ni Qiyongqi ang koneksyon ng babae sa bangka nang hindi nagtatanong. Dumating si Lin Feng sa kuweba. Ang babaeng nagpapagaling sa sarili ay nagmulat ng kanyang mga mata at walang pakialam na nagtanong. May problema ba? Naparito ako para kausapin ka tungkol sa bangka mo. Kaya natin itong ayusin. Nagulat ang babae at sinabi. Talaga? Oo, tumanggo si Lin Feng. Pakiayos mo, magpapasalamat ako. Aayusin ko ito, ngunit kailangan naming alisin ang iyong koneksyon sa bangka. Sabi ni Lin Feng. Kumunat ang noo ng dalaga ngunit naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Lin Feng. Tumanggo siya. Sige, kung maaari mo itong ayusin at ibalik ako sa lalawigan ng bahwang, maaari mo itong itago. Sige, ipagpatuloy mo ang pagpapagaling sa iyong sarili. Sabi ni Lin Feng habang siya ay muling umalis. Makalipas ang 3 araw, lumalangoy si Lin Feng sa ilog. Tumalon siya sa tubig at pumunta sa gitna ng isla. Nagkaroon na ngayon ng mga kakaibang enerhiya sa paligid ng bangka. Andy, naayos mo na ba ang bangka? Tanong ni Lin Feng. Ito na ang bangka mo ngayon, kailangan mo lang matutunan kung paano kontrolin, malalaman mo kung maayos na. Sabi ni Qiyongqi. Inilabas ni Lin Feng ang kanyang kamalayan at unti-unting lumaki ang bangka. Ang nasabing bangka ay dapat na hindi kapanipaniwalang mahal. Bulong ni Lin Feng. Ang bangkang iyon ay malamang na nilikha ng isang hindi kapanipaniwalang cultivator. Nangangailangan ito ng kaalaman sa ilang mga crafts at illusion spells. Siyempre, upang makalikha ng gayong bangka, ang isang cultivator ay kailangang maging malakas, pisikal at mental. Sabi ni Qiyongqi. Tumanggo si Lin Feng at pinalaki pa ang bangka. Ang bangkang iyon ay gumagana sa mga malabo na kristal at ito ay kumakain ng marami sa kanila. Kaya maghanda ka, naiintindihan ko, sabi ni Lin Feng na tumatango. Nang mga sandaling iyon ay may nagsalita sa likuran nila. Tumingon sina Qiyongqi at Lin Feng at nakita ang dalaga. Inayos mo. Kumikislap ang mga mata niya. Nakapasok pa lang si Lin Feng sa pangalawang layer ng Tianqi, kaya hindi siya naniwala. Kumbinsido siya na itinatago niya ang kanyang antas ng paglilinang. Marahil ay nakalusot lang siya sa ika-4 o ika-5 layer ng Tianqi, ngunit nagawa niyang talunin ang mga cultivator ng ika-6 na layer ng Tianqi. Pinaka-nakakagulat na bahagi ay ang Lin Feng, na may lakas ng layer ng Tianqi, ay nagawang ayusin ang bangka. Kahit na ang ilang mga zone cultivator ay hindi ito nagawang ayusin. Mayroon akong ilang mga tool na nagpapahintulot sa akin na ayusin ito. Sabi ni Lin Feng. Hindi niya masabi sa kanya na inayos ito ni Qiyongqi. Walang makakaalam tungkol sa mga sikreto ni Qiyongqi. Hindi man talaga naiintindihan ng dalaga ay hindi siya makapagtanong ng marami. Si Lin Feng ay may mga sikreto at iyon ay kailangang maging normal. Salamat sa pagligtas sa akin. Ang pangalan ko ay Yang Ziye. Alam mo kung sino ako, kabilang ako sa angkan ng Yangshi mula sa hilagang bahagi ng lalawigan ng bahwang. Sana may uwi mo ako ng ligtas. Sabi ng dalaga kay Lin Feng. Ang pangalan ko ay Lin Feng. Tinulungan mo rin ako. Sabi ni Lin Feng na tumatango. Pupunta rin ako sa Bahwang Province. Pwede tayong sabay na pumunta. Sige, kailangan nating mag-ingat dahil hinahanap pa rin ako ng mga pirata. Hindi naman natin sila mahaharap, pero ganun pa man. Kapag nasa Bahwang Province na tayo, ligtas na tayo dahil hindi pupunta doon ng mga pirata. Sino ang mga pirata na iyon? Gusto din ba nilang ihalo ang dugo nila sa dugo mo? Naghanda pa sila ng ambush para kidnapin ka? Tanong ni Lin Feng. Ipinadala niya si Tang Yuyu at ang iba pa sa Island of the Nine Dragons, iniisip niya kung okay lang sila. Itinuturing ng mga pirata ang kanilang sarili bilang mga pinuno ng Huangxi. May ilang mga ngalakal din ang pumunta sa Island of the Nine Dragons para doon magnegosyo. Mayroon silang mahahalagang kayamanan at napakalawak ng dagat kaya mahirap hanapin ang mga ito. Gusto nila akong patayin dahil may mga nangyari sa pagitan nila ng aking angkan. Pero gusto din nilang ihalo ang dugo nila sa dugo ko, tama ka. Paliwanag ni Yang Ziye. Ang mga pirata ay parang isang normal na grupo ng impluensya, hindi sila masama o ano paman. Sana, hindi dapat magkaproblema sa kanila sina Yuyu at Junmoshi. Nasa Bahwang Province na ba sila? Umaasa si Lin Feng na ayos lang ang kanyang mga kaibigan. Tara na, sabi ni Lin Feng habang tumatalon sila sa bangka. Ang bangka ay napaliligiran ng hindi kapani-paniwalang lakas habang tumatawid ito sa dagat ng hindi kapani-paniwalang bilis. Laming-galing si Lin Feng sa paligid at nakaramdam ng maliit sa gitna ng dagat na iyon. Pakiramdam niya ay sobrang hina pa rin niya. Nagpatuloy sila sa paglalayag. Walang bagyo at walang nakikitang mga pirata. Pagkalipas ng 7 araw, nakita na ang lupa. Iyon ay lalawigan ng bahwang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 974, ang Yang's Clan. Lalawigan ng bahwang. Nakarating din kami sa wakas. Tumingon si Lin Feng at tumingin sa dagat. Parang isang panaginip na sa wakas ay dumating na. Sa wakas, nakabalik na ako. Bulong ni Yang Ziye. Napakasamang paglalakbay.
Ang bagyo, ang mga pirata, ang mga bodyguard. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Yang Ziye kay Lin Fang. Nanatiling tahimik si Lin Fang ng ilang segundo. Hindi niya alam ang lalawigan ng bahwang. Hindi pa siya nakakapunta doon. Hindi rin niya alam kung saan inaayos ni na Emperor Shi at Emperor Yu ang kanilang recruitment process. Naalala ni Lin Fang ang sinabi ng mga tagapaglingkod ni Yang Ziye tungkol sa prinsipe na gustong maunang ranggo sa proseso ng recruitment at tungkol sa pagimbita sa dalawang emperador sa kanilang kasal. Wala akong ideya. Saan ka pupunta? Nakangiting tanong Lin Fang. Tumingin si Yang Ziye kay Lin Fang at tumango. Sige, maaari kang sumama sa akin. Pauwi na ako. Salamat. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Pinatay ni Lin Fang ang abstruse chi ng bangka, hindi na kailangang mag-aksaya ng mga abstruse na kristal kung hindi na sila naglalayag. Ang bangkang iyon ay hindi kapani-paniwalang mahalaga, ito ay mas mabilis kaysa sa mga hayop na antas ng Zun. Isinasaalang-alang ang katotohanan na ang mga tao ay halos hindi makahabol sa mga hayop na antas ng Zun sa mga tuntunin ng bilis, halos imposible para sa mga tao na maabyutan ang gayong mahalagang bangka. Ang Yang clan ay sikat sa hilagang bahagi ng Bahwang Province. Sila ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihang grupo ng rehiyon at matatagpuan sa Tianyuan City. Isang bangka ang dumaan sa kalangitan patungo sa teritoryo ng Yang Shi clan sa Tianyuan City. Isang ilusyon na bangka, dapat ang Yang clan. Naisip ng maraming tao nang makita nila ang bangka sa langit. Si Qiyong Chi ay nakahiga sa bangka habang kausap niya si Lin Fang gamit ang telepathy. Bata, dapat mo siyang ihatid dito, hindi na kailangang iuwi siya. Tumingin si Lin Fang kay Qiyong Chi at nagtanong. May problema ba? Nagpapakatanga ka ba dahil lang sa maganda siya? Ibaba mo na lang siya dito. Andito na tayo sa tarantahan nila. Sabi ni Qiyong Chi na walang pakialam. Anong kalokohan ang pinasasabi mo? Sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay sinabi niya. Nandito na tayo at gusto kong manatili sa kanya upang magkasama tayong pumunta sa Imperial Cultivation Disciple Meeting. Tiningnan ni Qiyong Chi si Lin Fang sa isang hinamak na paraan at sinabi. Patuloy kang mangarap. Pero, ilayo mo ako, ayokong manatili sa inyo. Hindi naintindihan ni Lin Fang, ngunit ibinalik niya si Qiyong Chi sa Animal Tower. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating sina Lin Fang at Yang Ziye sa harap ng isang palasyo. Ito ay isang simpleng palasyo bagaman, hindi ito mukhang ang palasyo na magkakaroon ng isang prestihiyosong angkan. Gayunpaman, sinabi ni Yang Ziye na ito ang kanyang tahanan. Bumaba na tayo, sabi ni Yang Ziye. Pinababa ni Lin Fang ang bangka at lumapag sila sa harap ng isang malaking saradong gate. Hindi maintindihan ni Lin Fang kung bakit sila napadpad doon. Naglakad si Yang Ziye sa gate at ipinatong ang kanyang kamay dito. Sa isang iglap, tahimik na bumukas ang pinto at lumitaw ang isang malaking kalsada. Iyon ay isang ilusyon noon, ang mga gusaling nakita ni Lin Fang mula sa itaas ay hindi katulad noong bukas ang pinto. Parang may sariling maliit na mundo. Nandito na tayo. Pumasok tayo. Sabi ni Yang Ziye. Mukha na naman siyang maharlikang dalaga, ayaw niyang ipakita sa ibang tao na may pinagdaanan siyang hirap. Sinundan siya ni Fang. May mga positive vibes sa teritoryong iyon, at maganda ang pakiramdam ni Lin Fang. Napakagandang dalisay na chi ng lupa at langit. Is ni Lin Fang. Ang mga gusali ay hindi napakalaki, ngunit mayroon silang napakagandang chi at ang arkitektura ay mukhang maganda. Iyon ang mundo ng malalakas at mayayamang cultivator, tila maraming angkan ang gumamit ng maliliit na mundo, tulad ni Shengang. Ilang tao ang dumapo sa tabi ni Yang Ziye at yumuko sa kanyang harapan. Miss, sa wakas nakabalik ka na. Nabalitaan namin na nasa panganib ka sa Huangxi kaya nagpadala kami ng ilang tao, nahanap ka ba nila? Talagang nag-aalala ang pinuno ng angkan. Namangha si Lin Fang. Ang lahat ng mga taong iyon ay mga Zun cultivator. Ang Xiaoyao sect o Shengang ay hindi makakalaban ng mga cultivator lamang. Paumanhin, pupuntahan ko siya ngayon para bigyan siya ng balita. Sabi ni Yang Ziye sa mahinang boses, sinusubukan niyang manatiling kalmado at hindi nagpapakita ng kanyang emosyon. Oo, sabi ng mga taong iyon. Tumingin sila kay Lin Fang na naging dahilan para hindi komportable si Lin Fang. Pero wala silang ginawa o sinabi. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa harap ng isang magandang palasyo. Ang tanawin ay hindi kapani-paniwala. Bumalik si Yang Ziye. Sabi ng isang binata na may kulay asul na damit. Tumiti ito sa kanya at sinabing, nabalitaan kong nasa panganib ka. Masaya akong nakabalik ka, ligtas at maayos. Ayaw ko sa mga pirata na iyon. Tila galit na galit ang binata nang magsalita tungkol sa mga pirata. Pupuntahan ko ang pinuno at sasabihin sa kanya na talagang sinalakay ka ng mga pirata, dapat silang lahat ay patayin. Sabi ng iba, ipinakita ng lahat ng mga kabataang iyon kung gaano sila galit. Lahat sila ay gustong patayin ng mga pirata. Pasensya na kung pinag-alala ko kayong lahat. Sabi ni Yang Ziye na may banayad ngunit magalang ng ngiti. Gusto niyang maglagay ng distansya sa pagitan niya at ng mga taong iyon. Ang mga kabataang iyon ay pawang hindi kapani-paniwala. Ang Yang Shi clan ay napakaprestihiyoso din. Ang pagpapakita sa Yang Shi clan na sila ay nag-aalala ay isang magandang paraan upang mapansin. Lahat din sila ay single at lahat sila ay nagsisikap na maging malapit kay Yang Ziye. Pupuntahan ko ang pinuno. Magkita tayo muli. Nakangiting sabi ni Yang Ziye. Magalang na tumango ang lahat sa kanya.
Tumingon si Yang Ziye at sinabi kay Lin Fang. Hintayin mo ako dito. Sige. Sabi ni Lin Fang na tutango. Hindi siya sanay sa mga tradisyonal na alituntunin ng kagandahang loob sa mga ganitong klaseng angkan. Gawing komportable si Master Lin Fang. Sabi ni Yang Ziye sa mga katulong bago pumasok sa palasyo. Pagkaalis niya, maingat na pinagmasdan ng mga binata si Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 975, nakamamatay na Silver Wings. Maraming tao ang gustong pakasalan ng mga miyembro ng Yangshi clan para ihalo ang kanilang dugo sa kanila. Maraming tao ang nakarinig tungkol sa prinsipe ng Zuan Yuanshi. Ang layunin niya ay pakasalan si Yang Ziye na naging dahilan ng pagkasira ng loob ng ibang tao. Ang tanging paraan para masakop ang kanyang puso ay ang mapaibig siya. Ang paggamit ng karahasan o kapangyarihan ay tila imposible. Lahat ay naiinggit na nakatingin kay Lin Fang sa hardin sa paligid ng palasyo. Si Yang Ziye at Lin Fang ay tila medyo malapit nang dumating sila ng magkasama. Siya ay bata at gwapo, ngunit sa mundo ng paglilinang, ang pinakamahalagang bagay ay lakas pa rin. Nakapasok pa lang si Lin Fang sa pangalawang layer ng Tianqi, paano siya magiging kaibigan ni Yang Ziye? Saan ka nagmula? Hindi pa kita nakikita dati. Sabi ng binata na nakablo na damit habang nakangiti. Nakangiti siya ng nakakaloko. Lin Fang ang pangalan niya kaya malamang ay galing siya sa Lin Clan sa hilagang bahagi ng Bahwang. Narinig ko na si Lin Rootian ang pinuno ng hukbo ng Lin Clan. Sino ka kung ikukumpara kay Lin Rootian? Tanong ng iba. Pagkatapos ng lahat, kung kaibigan ni Lin Fang si Yang Ziye, maaari lamang siyang maging miyembro ng isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Nanatiling walang imak si Lin Fang. Nakakatawa siya na mayroong Lin Clan sa Bahwang. Hindi ako miyembro ng clan na iyon at hindi ko kilala si Lin Rootian. Sabi ni Lin Fang na umiling. Hindi ikaw. Nagulat ang karamihan. Nagbibiro ka ba? Paano mo nakilala si Yang Ziye noon? Tanong ng binata na nakablo na damit. Hindi sinasadyang nagkita kami habang naglalakbay at sabay kaming natapos sa aming paglalakbay. Kailangan ko bang maging miyembro ng Lin Clan para may makilala habang naglalakbay? Inis na sabi ni Lin Fang. Talagang hindi ka miyembro ng Lin Clan. Nagkatinginan ng mga binata. Tingnan natin kung hindi ka. Malamig na sabi ng isang binata na may damit na kulay silver. Naglakad siya pasulong at naglabas ng enerhiya. Dalawang napakalaking silver wing ang lumitaw at lumipat patungo kay Lin Fang. Nakangiti ang binata na may silver wings. Sa katunayan, mabilis nilang makikita kung nagsisinungaling si Lin Fang o hindi. Kung miyembro siya ng Lin Clan, gagamitin niya ang mga espesyal na kakayahan ng Lin Clan. Nagulat si Lin Fang, magaspang ang mga lalaking iyon. Siya ay inimbitahan ng Yang Ziye at inatake siya ng mga tao sa sandaling iwan siya nito. Parang iba ang hospitality sa mga setting na ito. Ang nakasisilaw na mga ilaw na pilak ay nakakasakit sa mga mata ng mga tao at ang matatalim na tunog ay sumalakay sa kapaligiran. Slash, slash. Naglabas si Lin Fang ng isang matalas na enerhiya ng espada patungo sa mga silver wings. Gotcha. Ang mga tunog ng metal ay kumakalat sa hangin. Ang sword energies ni Lin Fang ay nawasak ng mga silver wings at patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Tumalon pa atras si Lin Fang at malamig na ngumiti ang binata na may silver na damit. Iginalaw niya ang kanyang mga kamay at mas mabilis na gumalaw ang mga silver wing patungo kay Lin Fang. Kamahalan, sinabi ko sa iyo na hindi ako miyembro ng Lin Clan, hindi na kailangang kumilos ng ganoon. Sigaw ni Lin Fang habang tumatalon pabalik. Ang cultivator na may silver wings ay may lakas ng ikalimang layer ng Tianqi. Kung hindi, kaya kitang patayin. Sabi ng binata sabay ngiti ng walang pakialam. Nakakasilaw ang kanyang mga ilaw na pilak. Galit na galit si Lin Fang. Naglabas siya ng sword intent na naglalabas ng mga tunog ng sipol. Level 7 sword intent. Nagulat ang karamihan. Ang isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi ay may level 7 sword intent, kahanga-hanga. Hindi ka miyembro ng Lin Clan. Sabi ng binata na may damit na kulay silver. Ang mga miyembro ng Lin Clan ay hindi mga cultivator ng espada. Dahil si Lin Fang ay may level 7 sword intent, isa siyang tunay na cultivator ng espada. Ganon din ang iniisip ng iba, hindi siya miyembro ng Lin Clan. Level 7 sword intent, ano ngayon? Mamamatay ka pa rin. Malamig na sabi ng umatake. Nag-condense siya ng mas maraming silver sword energies at itinanam ang mga ito sa kanyang silver wings. Kasabay nito, pinakawalan niya ang kanyang espiritu, dalawang napakalaking nakasisilaw na pakak. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila matalas na parang talem. Silver wing spirit, mabilis, matalim, nakakatakot. Naisip ng ibang mga binata. Kahit na hindi ginagamit ang kanyang espiritu, maaaring patayin ng taong iyon si Lin Fang. Ngunit ang paggamit ng kanyang espiritu ay mas ligtas at higit pa doon, iyon ay isang magandang pagkakataon upang ipakita sa lahat kung gaano siya kalakas. Si Lin Fang ay nagsisimula ng makaramdam ng kaba, iyon ay isang malakas na espiritu. Ngunit alam ni Lin Fang na ang mga cultivator sa lalawigan ng Bahwang ay mas malupit pa kaysa sa mga mula sa kanyang sariling bayan. Handa siyang makakita ng maraming cultivator na may malakas na espiritu. Your Excellency, panauhin ako dito. Ang pag-atake sa akin ay hindi masyadong magalang. Sabi ni Lin Fang. Tumiti ang binata at tumingin kay Lin Fang sa paraang hinamak. Sa tingin mo ba hindi nila alam na nag-aaway tayo?
Si Lin Feng ay namangha. Sa simula pa lang, alam na ng Yang Shi clan na nag-aaway sila. Sila ay malakas at makapangyarihan. Nakita niya ang mga Zun Cultivator na kinuha si Yang Ziye sa pintuan. Walang pakialam ang Yang Shi clan sa mga ganitong labanan dahil wala itong kinalaman sa kanila. Kung napatay si Lin Feng, ano? Kung siya ay mahina, ang pagkamatay ay hindi maiiwasan. Habang nakikipaglaban si Lin Feng, si Yang Ziye ay nasa isang silid sa kailaliman ng palasyo. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang trono, tumingin siya sa kanya at nagtanong. Sino ang binata na sumama sa iyo? Ang kanyang pangalan ay Lin Feng. Nagkita kami sa gitna ng Huangxi. Magalang na sabi ni Yang Ziye. Hindi siya mukhang mayabang gaya kanina. Nagkaroon kayo ng gulo sa gitna ng dagat, pagkatapos noon ay nawalan na kami ng komunikasyon. Anong nangyari? Tanong ng matanda. Great-grandfather, hinabol ako ng mga pirata, gusto nila akong patayin. Halos lahat ng mga lingkod ko ay napatay sa pagsisikap na protektahan ako. Nang maglaon, nakatakas kami ng dalawa sa aking mga katulong at nabasag ang bangka. Napunta kami sa isang isla at na-stop kami doon ng ilang araw. Napangiti si Yang Ziye ng mapait. Kasalanan niya kung nasira ang bangka. Hindi niya akalain na ipapadala ng mga pirata ang mga Zun Cultivator para patayin siya.